Ayan, at magandang umaga at magandang hapon o magandang gabi po. Saan man panig kayo ng daigdig naroroon. At naririto tayo ngayon sa unang episode ng ating Facebook math show or YouTube math show na tinatawag nating Chika Matika. Ayan, talaga nga naman talagang makikichika tayo Ayan. So ano ba ang pagchichikahan natin ngayon, mga ka-chika matika? Ayan, siyempre ang pag-uusapan natin direct to the point na agad, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan natin siyempre para sa episode or kabanatang ito. Naku, napakalalim para tayo nag-aaral ng No Limit Tangere, at El Filibusterismo, na talagang mahalagang libro sa ating kasaysayan. Ayan, umiiba na yung ating yung ating paksa. Pero ayan, so ang pag-uusapan natin siyempre ngayon ay ang patungkol sa circumference at area ng ating circle. Ano ba ang circle? Sa Tagalog, bilog. Di ba? Bilog. Isulat natin. Bilog. Ayan. So, hindi gin bilog, Hindi po gin bilog ang pinag-uusapan natin. Kung hindi, bilog. As in bilog. O, nakikita natin yan dito, yung ating parts of circle. Yan ang pagchichikahan natin para sa episode na ito, which is episode 1. Alright, so syempre, alamin muna natin kung ano yung mga parte ng ating bilog, or parts of our circle. Ayan, para mas lalo nating alam nyo, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi man tayo aware, or siyempre busy tayo, nagtatrabaho, yung realidad ng ating ginagawa araw-araw. Sa loob ng bahay na lang natin marami na tayong makikitang bilog, di ba? O yan, bilog. Kaya na-highlight ko siya, bilog. So, yung ating yung puwit ng ating baso, yung ating relong bilog, di ba? Yung ating mesa na gawa sa bilog, na kung minsan fiberglass ba ang tawag doon? Pakitama po ako kung ako ay maliman. Ayan. So, makikita natin ang bilog everywhere. Yung takip ng ating palaman sa tinapay. Yan, di ba? Puro bilog yan. O yung takip ng ating gamot. O, kung kayo po may mga sakit na dyan, kagaya ko rin. Ayan, so ang bilog ay makikita natin halos sa bawat sulok ng ating tahanan, ng kusina, hindi ho ba? Ang ating plato bilog. Ayan, hugis bilog. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon syempre ay yung parts of circle. Mahalaga na dapat alam natin yung mga termino. Yan. O yung mga bokabularyo na dapat nating malaman at chikahin. Ayan. Siyempre, ang una nating terminong kailangang malaman, ano ba yung circumference. Ayan, circumference o C. So, pag sinabi natin, of course, sa wikang Ingles, that is the total distance around the outside. Oo. So, ang formula natin is, formula agad, is C is equal to pi times D. Naku, ano kaya yung C is equal to pi times D na yan? So, ayan. Sa Tagalog, kung tatagalogin natin yan, ang circumference, yan yung kabilugan. Di ba? Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Totoo naman. Ayan, gamitin natin yung ating pen. Ayan. So, yan yung ating kabilugan. Yan. Nakikita yung green na gumagalaw na yan. Yan ang ating kabilugan. O tinatawag natin, i-araw natin siya doon, circumference. Ngayon, ano ba yan? Ano ang circumference? Kabilugan. Yan yung sukat sa paligid. Gamitin natin yung ating pointer. May pointer tayo rito Ayan, ito yung yan yung ating kabilugan. Kabilugan o yung sukat
sa paligid ng ating bilog. O isipin mo na lang, yan ang bakod mo. Diba? Oo. Lahat tayo may mga bakod, diba? Yan ang bakod. Oo. Yung circumference. O, tatandaan natin, bakod. Yung sulat natin. Yan ang bakod. Para mas madali nating matandaan. O, ang circumference, yung kabilugan o yung bakod. Yung sukat sa tawag dito, yung sukat sa paligid ng ating bilog. Okay. Ngayon, ano naman ang area? Sa sa wikang Espanyol, la circunferencia. Yan ang tawag nila dyan, no? Ngayon, ang area naman sa wikang Kastila. Area sa English, no? Area. Magkatunog din naman. Ayan. Ang area naman natin, hindi natin nailagay dyan sa ating drawing. Ang area, yun yung lawak. Ayan. Kukulayan ko ng pula. Ayan ang lawak. Oo. Wala tayo kasing yung highlighter. Ayan siya, yung pula na yan. Okay. Lumagpas. Sorry po. Yan yung tinatawag nating area. Okay? So, ano ang area? Sabi nito, the total amount of space inside the circle's boundary. So, sa Tagalog, yan po ang kabuuang espasyo. Yung loob. Loob ng ating bilog. Yan ang keyword natin, ha? Kung yung circumference ay ang bakod ng bilog, ang area naman, yan, napapa-Espanyol tayo. Ang area naman ay ang loob, kabuuang espasyo sa loob ng ating bilog. Tandaan po natin yan. Yan. So, i-check na natin yan. Alam na natin yung circumferensya o your circumference, yung bakod. Alam na natin yung area, which is yung loob. Alamin naman natin yung iba pang mga parte ng ating bilog o ng ating circle. Ayan. Ngayon, yung isa dyan ay yung center. Ano naman ang center? Ayun, makikita nyo po. Ayan, yung itim na bilog sa gitna na yan. So, yan ay nasa middle. Yan ang eksakto po yan na middle point sa ating circle. Kung saan lahat ng points doon sa edge natin, dito, yan. Yung edge natin ay equidistance, no? Ang equidistance is equal in distance. Magmula po dun sa center. So, yun po yan. Tandaan po natin yun, no? Yun ang ating mga definisyong dapat tandaan, no? Kasi importante, alam natin yung mga terminologies. Kasi kung hindi mo natin alam yan, sa ating chismisang matematika, hindi natin alam pinag-uusapan natin. So, ang center, ayan. Nakita nyo na po ang center, ha? Saglit lamang po. Ayan, ang center. Yan. So, middle point. Yan ang middle point o sentro. Yan. Eksaktong punto sa pinakagitna ng bilog. Mula sa gitna, ang distansya po niyan, di ba ito yung gitna? Ayan yung, kunin natin yung ating laser pointer. Ayan, asan na? Ayun. Okay. So, ayan yung sentro, no? Sentro. So, mula sa gitna, ang distansya po niyan papunta kahit saang bahagi ng gilid, no? Ayan yung gilid, Gilid. O yun nga, yung circumference, okay? Ay laging magkapareho po, no? Ayan, okay. Ano naman ang susunod na alam na natin yung sentro, no? Check. Ay, dali lamang po. Tayo'y crossover agad. Ayan. Sorry po. Ayan. Okay, so i-check na natin. So, alam na natin ang center, alam na natin ang circumference, sentro itong center. Circumference, bakod, area, loob. Ngayon, anong susunod? Ang susunod naman ay yung radius. O gumamit tayo ng parehang kulay na lang din, no?
O, kasi apat lang yung kulay natin eh. So, ang radius po itong blue. Yan. Ano naman yung radius na yan? Diba? Ano yan? So, ang radius po ay yung tinatawag natin sa Tagalog na hating guhit. Ayan. Hating guhit po yan. Hating guhit. Oo. So, sa English, sinasabi dyan, the distance from the center to the edge. So, sa Tagalog, yan po yung linya mula dun sa gitna, mula sa sentro, hanggang sa gilid. Ayun siya, kumukonekta siya dun. Mula sa center hanggang sa gilid. Ayan. Okay, check. Yung hating guhit natin, yung radius, very good. Excuse me po. Ano yun? Mike Enriquez? Excuse me po. Ayan. Tapos, ang susunod naman ay yung blue din, ano? Kasi apat lang yung kulay natin, eh, no? Ang diameter naman ay yung tinatawag nating bagtas. Ayan. Oo. Blue din, eh, no? Blue. Apat lang yung kulay natin, eh. Ang diameter po, connecta natin dito. Ayun, ang diameter. Ayun. Okay. Ang diameter, yan po yung layo, linyang dumadaan. Ito kasi distance across the circle. Okay? Across the circle through the center. So, ang formula natin, pag hinahanap natin ang diameter, is D is equal to 2 times the radius. Kasi the diameter is twice the radius. So, pag hinahanap mo ang diameter mo at ang radius ay given, ulitin ko ha, kumisa kasi naiibang nasasabi ko eh. Kung pinapahanap sa'yo ay ang iyong diameter at ang radius mo ay given, o halimbawa, wari na, no? Kuwan, ang radius mo ay 5. Ano ang diameter mo? So, i-multiply mo yung 5 sa 2. So, 5 times 2, that is now 10. Yun ang diameter mo. Alam na natin tong formula na yan. Check! Yan. Di ba? Bilis ng chismisan natin, eh, no? So, ulitin ko, ang diameter ay yan yung linyang dumadaan. Dun sa ating sentro. Tama. Mula sa magkabilang panig. Ang sukat po niyan ay 2 beses. Sinabi ko na. Inuulit ko lang. Ay 2 beses po ng ating radius. Sinabi ko na yon. Okay. So, check na ang ating diameter. So, alam na natin yung mga mahalagang terminologies, no? O mga terminolohiya o mga bokabularyo. Kasi importante ho yung alam natin yan. Pag hindi natin alam yan, senseless o parang walang dating yung ginagawa natin. So, alam na natin yung sentro, yung ano ba yung radius sa Kastila, el radio ba? Paki-correct po kung ako'y tama. Diametro, paki-correct yung aking Spanish, no? Diameter, circumference, yung bakod natin, at yung ating area o loob. Ayan. So, alam na natin, ano? So, diretso na tayo sa susunod na slide. Ayan. Eto, importante rin na alam natin ito mga kachika-matika, yung mga formulas. Kasi ang mga formulas, mahalaga yan. Lalo na kung tayo ay, lalo na kung nagsosolve tayo at hinahanap natin yung circumference at saka yung area ng ating bilog o circle. So, yung circumference, alam na natin yan. Perimeter, yung bakod natin. Kapag ang gagamitin natin ay yung radius, may nakalimutan akong banggitin. Oo nga, wala dyan. Yung number 6, isulat natin dito. Kung gusto nyo isulat, well and good. Kung ayaw nyo, di, huwag nyo. Biro lamang po. Yung tinatawag nating pi. Ayan. Ano ba yung pi? Ayan, di ba? Naku, sabi ng iba, ay, ano yan? Apple pie or math pie or pineapple pie? Hindi. Yan ay tinatawag nating math pie. Diba? Oo. Ano ba yan? Yan ang special number yan when it comes to mathematics. Special na numero sa matematika ito. Kaya yan ang simbolo ng matematika no? Yung mga taong
nahihilig kagaya ko sa matematika. So, ano ba yan? Usually, ang kanya pong value, ayan, sandali lamang po. Ang kanyang value po ay mas tumpak, no? Ayan. So, ang pinakagamiting halaga ng pi sa mga schools, no? Sa 10 taong kong pagtuturo sa gobyerno, no? Ay ang mas tumpak na anyo niyan ay yung estimated value niyan ay 3 point, yun yung point, baka mawala yung point, 3.14. Oo. Ano yan eh, actually hindi lang yan, tuloy-tuloy yan eh, patuloy pa yang dumadami. That's true. Hindi chismis yan, totoo po yan. Walang katapusan at wala hong nauulit. Bibigyan ko kayo nung yung kanyang real value, no? Yung mahaba ho yan eh. Mahaba. Hindi nauulit at hindi natatapos, no? Walang hanggan. Oo, totoo po yan. Oo, hindi yan chismis. Yan ay isang malaking katotohanan. So, halimbawa niyan ang value niyan is 3. Ito lang yung yung partial 3.14159265358979323846. Diyos ko, walang katapusan pa po yan. May mga kasunod pa, no? At hindi siya ang tawag dito, hindi nauulit, hindi tumitigil, hindi rin nauulit, no? Hindi umuulit yung pattern ng mga numero. Kaya nga yan ay tinatawag na espesyal. Di ba? Yan ay espesyal na numero. Ayan, espesyal na numero sa matematika, di ba? Special number. Oo, baka makalimutan natin yan eh. Pero okay lang na ang approximate, kumbaga inestima na natin kasi nga kung yung maraming yun mahirapan tayo mag-multiply. Ang estimated value ng pi natin ay nasa 3.14. Okay, buti ko makalimutan, buti na alala ko. So importante, ayan, mabalik tayo dun sa mga formulas, no? So, kapag hinahanap po natin ang circumference, ay pwede natin gamitin yung dalawang formula, no? Yung una, yung kapag gagamitin natin yung radius. So, ang formula po is circumference is equal to 2 pi r. So, ang ibig sabihin yan, circumference is equal to 2 times pi times r. Yun ang ibig sabihin yan. Kapag yung diameter naman ang gagamitin mo, yan ay circumference is equal to pi d or pi times the diameter. Ay, ayun na pala yung no? Buti, at least dalawa ang ating notes dyan. So, yung pi is an irrational number, approximately equal to, binanggit ko na rin, 3.14159. Pero mas madali kasi kung 3.14 lang. Okay! Tuloy ang chika! Oo. Pagkatapos, syempre yung ating area. Circumference yung kanina, ngayon yung area. Kapag sa area, yung kabuong espasyo natin, sa loob ng bilog natin, o boundary ng ating circle, ang ginagamit lang natin syempre yung radius, no? So, ang formula natin dito as area is equal to pi times r squared, or area, para mas maintindihan, is equal to pi times r times r. Ayan. So, wag kayong aalis at magkaroon lang tayo ng konting commercial break.